Papalik pa ba si Saldico dito? Sa tingin po ninyo? Imposible na. Lalo pa ngayon, sangkot din siya dun sa, yung sa mga isda. Di ba yung nakaraan sinasabi ni Tingin mo ba Agriculture ninyo uuwi Secretary? pa itong taong ito? O baka may susunod sa kanya? Malabo pa sa tinta ng pusit. May susunod sa kanya! Ito yung si Saldico. Oo. No? Ang sinasabi, meron silang report dito na ito pong si House Speaker pa ngayon, no? Kasi mamaya daw po yung formalidad po ng papapalit sa liderato po ng Kamara. At saka itong si Saldico, umano ay bumili po ng mga jet, no? Ito po yung mga Gulfstream na mga jet. May binabanggit po dito, no, na dalawa umano itong kay Speaker na jet. And then ito pong Misibis Aviation po and Development Corporation na pinangangasiwaan daw ho ng anak ni Saldico. May mga sinasabi po dito sa report nila, bukas ang aming programa para po dito sa Misibis Aviation na to, ha. May sinasabi po dito na meron na po silang sulat sa Civil Aviation Authority of the Philippines, dated August 18, na sinasabi na baka daw po pwede po daw yung deregistration ng Certificate of Registration sa Pilipinas nitong jet na ito. Ibig sabihin, gusto nila itong ilipat na ng lugar. Itong Gulfstream jet na ito. Mura lang naman ito, Aaron. Ang Diba? alin? Sa mga taga-Bulacan, mura lang po ito. Yung jet? Magkano? Ah, Kaya ba natin yan? Segunda mano, 36 million lang naman US dollars. So in pesos, magkano po yun, Your Honor? Kwentahin mo sa 59. 2.6 billion pesos. Opo. Diba? Ito yun, ano. So, ang tanong nga dito, bagamat kaninang umaga po, we sincerely appreciate po itong sipag ng namamaos ng si Vince Dizon. Ay, walang pahinga. Sumulat daw siya sa CAAP, sa Marina, Yes, okay, LTO. sa LRA, at sa LTO-DOTR. Correct. Okay. Sumulat daw ho sila mga kapatid para ho sabihin lang na yung mga nasa listahan ng mga official, mga contractors, etc. dito, yung mga lupa na nasa kanila nakarehistro. Properties, oo. Yung mga may lupa, di ba? USEC, dyan sa Corinthians, sa Forbes. Sa Forbes. Ang sinasabi, lupa, pag-aaring mga yate, pag-aari ng mga jet at helicopter, at maging mga sasakyan. Okay. So, sumulat pa lang. So, yung nga po ito, ang tanong, gaano ho na naman po kabagal yun o kabilis yun? Kasi nga, ito po yung very, very frustrating na nangyayari po sa atin. Kasi sabi nga ni Secretary Vince, Ted, hindi naman tayo pwede sa mga kagaya ng mga diktatorya, ng mga rehimen, na agad lulusubin mo yung bahay at alamin mo kung naandun ba yung mga ninakaw na yan. Kasi nga, you have to secure a warrant. Tama naman yun kasi Bill of Rights Hindi ka pwedeng panghimasukan sa iyong property. Basta-basta. Yes, hindi ka pwedeng arestuhin. Ganun po sa atin tama at tama po naman yun. Pero mukha pong pinagsasamantalahan itong due process na ito Kailan po mangyayari yung paglalabas mismo ng arrest warrant sa mga taong ito? I don't see it next week. I don't even see it next month. Ewan ko lang kung paano ito. Kasi kung ICI, kung ICI pa ang magre-recommend, yung folder nito, yung folder nito mga kapatid, Imbis na. dadalhin pa ho nila sa ombudsman. Yung ombudsman, will they take it hook, line, and sinker? Baka na naman sila mga technical, questionin ng mga abogado. Ano hong sasabihin nila mga kapatid dito? Sandali, aralin din namin to. So, ilang linggo na naman yun. So, yung ombudsman will find probable cause. Para susulatan ka, sagutin mo to. Ilang araw na naman yun? 15 araw. Pagkatapos, sasagot na naman yung gobyerno, por Diyos, por Santo, Panginoon Diyos. Diba? Kailan maglalabas ng arrest warrant dito? Yung whole departure order, sinasabi natin kanina kay Secretary Vince. Yung kasi sa ngayon, lookout bulletin order pa lamang po ang meron. When you say lookout bulletin order, ang isang tao na may kinalaman sa flood control, pwede pa rin lumabas ng bansa sa ngayon. Magno-notify lang po yung mga nasa sa airport na, palabas si Ted Filon.
Pero wala pang hold departure order. Kailan yun? Walang Na karapatan. ilan na dun sa mga nasa listahan ang nakalabas na ng bansa? Kailan ilalabas yun? Ito bang, babalik ba si saldi ko dito? Kaya nga bring him Sa tingin home. po ninyo? Imposible na. Lalo pa ngayon, sangkot din siya dun sa, yung sa mga isda. Di ba yung nakaraan sinasabi ni Tingin mo ba Agriculture ninyo Secretary? uuwi pa itong taong ito? Malabo. O mga meron susunod sa kanya? Malabo pa sa tinta ng pusit. May susunod sa kanya! Mukhang may susunod. Ang balita nga daw, ipalipad na yata o lumipad na. Hindi po ba mga kapatid? Ito lang yung frustrating eh. Yeah. Kaya Ang unawaan natin bagal. ng marami. Mabagal. Opo, na may mga Ang nababagalan. Kasi nga po, ito ho yung demokrasya daw eh. Hindi po ba? Kaya yun po ang gusto nating maramdaman. Hindi mo naman pwedeng ilagay sa iyong mga kamay ang batas. Lagi pong nasa dialogue yan ni FPJ. Totoo. Hindi ba? Because we Nasa are dialogue yan lagi mga kapatid. Ano ho? governed by rules Di tayo. ba? Di ba? May gobyerno tayo. Lagi Dapat sinasabi sundin. na, huwag mo ilalagay ang batas sa iyong mga kamay. Sasagot yung leading lady ni FBJ. Ano sabihin? Pero paano kapag sobra na? Sobra na ito eh. Sobra na itong panggagago. Sige. Pag-iisipan ko. Yun lang. Yun ang mahirap doon. Siyempre, ayaw ko na. Walang may Pero, gusto, baby, may ha? sisingit naman. O, sino may sisingit? Sino isa? pare. Ba, yung kontrabida? Hindi. Hello. Bida rin to, no? Abida. Abida rin ba yan? Hirap kasi sa inyo. Kami na naman pinagkinalaan nyo eh. Kapag, ano? Wala na ba iba? Wala naman sa lahi na magnanako eh. May isa pang sumingit. May sumingit din pagkatapos ng karakter na yan. May sumingit. May sumingit. Uy pare, grabe. Ang hirap nito nangyayari sa atin. Kayo kaya pagbintangan sa mga bagay na di nyo ginawa. Yung pagbintangan kayo. At saka kahit si Judas hindi papayag sa ganyan. Hindi si Judas. Si Satanas! Hindi ba ako, siyempre. Ikaw naman. Bakit masyadong halata, pare? Ikaw naman, oh. Nilabas mo naman. Hinudas ko na nga eh. O, Binalik mo. tuloy mo. Tuloy mo, Satanas. Ano? Hestas! Hindi po pwede ito eh. Mahirap ito. Yun ang pagbibintangan ka kahit hindi mo naman ginawa. Hindi natin gusto yung mga ganyang script, mga kapatid. Kaya nga ito, ang tanong ng taong bayan. Ang bagal, ang tagal naman may mapanagot. Paramdam nyo naman po sa taong bayan kung gaano kayo kaseryoso dito, Mr. President. Kasi ito lang ha, yung ICI, sinasabi ni Jose Claire Castro, welcome daw sa Pangulong Marcos kung bibigyan ng contempt powers yung ICI. Pero, may pero. Ang sabi ni Jose Claire, fact-finding lang yung komisyon. So, tayong lahat na nag-aabang sa ICI, fact-finding lang pala, hindi pala ito magpapakulong sa mga taong sangkot sa flood control. Bakit pa tayo gagasta dyan kung fact-finding ulit? Kung iyan ang magpapabilis sa proseso para lahat ng mga sangkot ay makasuhan, malabasan ng hold departure order at kahit papano may makulong naman, may makita kaming humihimas ng rehas, gastusan natin. Pero kung mabagal din naman, simbagal ng investigasyon na meron ngayon sa Senado at Kamara, baka dapat wag na lang. You're giving us false hopes. Yun na nga.